Maligayang pagdating sa ating mga nakatutok na mag-aaral. Okay, himay na himay natin ito. Sa pagsusuring ito, alalamin natin ang isa sa pinakamalaking misteryo at seryosong trahedya sa buong kasaysayan ng mundo, ang pagbagsak ng pamilyang Romanov. Handa na ba kayong tuklasin kung alin ang chismis lang at kung alin ang tunay na nangyari? Tara! Isipin nyo 300 taong dinastiya, isang pamilyang hawak ang ganap na kapangyarihan, tapos sa loob lang ng isang gabi, burado, wala na. Pero wait lang, sa gitna ng malagim na masakre na ito, may isang tanong na literal na bumalot sa buong mundo sa loob ng halos isang siglo. Totoo nga bang may isang prinsesang nakaligtas? Huwag mo na kayong kukurap dahil bubusiin natin ang mga ebidensya. Bago tayo dumako sa madilim na wakas nila, kailangan muna nating magets kung gaano talaga sila kalakas, yung tipong absolute power. Ito ang marangya nilang palasyo, ang Winter Palace. Mula 1613 hanggang 1918, hawak ng mga Romanov ang buong imperyo ng Russia. Ang lugar na ito, hindi lang ito basta bahay Ito yung mismong simbolo ng yaman at walang hanggang autoridad ng pamilya nila. Ngayon, heto ang mga huling pinuno ng dinastiyang iyon, sina Tsar Nicholas II at ang asawa niyang si Empress Alexandra. Sa ilalim ng pamumuno nila, nagsimulang gumuho ang pundasyon ng imperyo. Nawalan sila ng suporta mula sa taong bayan. Bakit? Kasi nakita ng publiko na medyo pabago-bago ang isip ni Nicholas. Tapos isama mo pa yung sobrang laking impluensya ng mistikong si Grigory Rasputin sa pamilya, kumbaga lalo lang nitong sinira ang imahe nila sa masa. Pero sa likod ng lahat ng politika at mga titulo na yan, pamilya pa rin sila. Sila ang 5 anak ng mga Romanov, sina Olga, Tatiana, Maria, ang kaisa-isang lalaki na si Alexei, at syempre, ang bunso, si Anastasia. Ngayon, gusto kong tandaan yung mabuti ang mukha ni Anastasia. Yung pangalan niya ang magiging sentro ng isa sa pinakamalaking misteryo ng 20th century. Habang nagpapakasarap ang pamilya sa loob ng palasyo, unti-unti namang nasusunog ang Russia sa labas. Nagkaroon ng perfect storm na nagtulak sa bansa para magrevolusyon. Matinding gulo sa lipunan, bagsak na ekonomiya, at yung napakabigat na epekto ng World War I. Idagdag pa natin yung kakaibang tiwala ng pamilya kay Rasputin. Nagpatong-patong ang lahat ng ito hanggang sa boom! Sumabog na ang galit niyang mga tao. Tingnan natin kung paano umabot sa ganito. Napakabilis ng pagbagsak nila, mula sa pagiging makapangyarihang pinuno, naging mga bilango. Noong Pebrero 1917, napilitang bumaba sa trono si Nicholas. Pagsapit ng tagsibol, na house arrest ang buong pamilya. Tapos, pagdating ng tag-araw, ipinatapon sila sa Siberia, hanggang sa dalhin sila sa Yekaterinburg noong Hulyo 1918. Ang Rebolusyong Ruso ay isang puwersang hindi na kayang pigilan. Nagmarcha ang mga revolusyonaryo bit-bit ang matinding galit at ito ang tuluyang tumapos sa 300 taong pamamahala ng mga Romanov. Tapos ang boxing, wala na ang mga Tsar. Unang bahagi, pagkakakulong at hatol. Ang kalunos-lunos na dulo. Ngayon, ipagkumpara nyo yung marangyang Winter Palace kanina dito sa malamig at madilim na basement sa Yekaterinburg. Ang laking saklap, di ba? Dito ikinulong ang pamilya kasama ang ilang tapat nilang tagapaglingkod. Sa napakasikip at nakakakilabot na espasyong ito na nila ginugol ang mga huling sandali nila. Madaling araw, Hulyo 17, 1918. Sa ilalim ng direktang utos ng liderato ng mga Bolshevik, isang firing squad ang pumasok at walang awang pinagbabaril ang buong pamilya. Pagkatapos ng masakre, nagmamadali silang inilibing ang mga katawan sa kalapit na kakahuyan. Bakit palihim? Kasi gusto nilang iwasan na maging banal na relikya o simbolo ang mga labi para sa mga taong sumusuporta pa rin sa monarkiya. Gusto nilang burahin ang lahat ng bakas. Dito na sana nagtatapos ang kwento, no? Pero teka, dahil walang naiwang ebidensya noong panahon na yon, isang malaking tanong ang mabilis na kumalat sa buong mundo. Nakawala ba yung pinakabatang prinsesa? Possible ba talagang may nakalusot sa gabing iyon? At dyan na nga nagsimula ang malamat na misteryo ni Grand Duchess Anastasia. Dahil sobra naging malihim ng mga Bolshevik at hindi nila agad sinabi sa publiko ang buong katotohanan, nagkaroon ng malaking puwang sa impormasyon. At alam nyo naman, pag may puwang, papasok ang chismis. Kumalat na parang apoy ang balita na may isa o higit pa sa mga bata ang nakatakas at nagtatago lang.
Ngayon, ang talagang nakakawili rito ay yung direktang pagbabangga ng alamat at ng katotohanan. Sa side ng alamat, ang daming babaeng lumabas at nagpanggap na sila daw si Anastasia. Ang pinakasikat dyan ay si Anna Anderson na nakipaglaban pa sa korte ng ilang dekada para lang makilala. Pero sa side naman ng katotohanan, nung unang hukayan ng libingan ng mga Romanov noong 1991, may dalawang katawang nawawala. Inakala nila noon na si Alexei at alinman kay Maria o Anastasia. Yung kakulangan ito yung lalong nagpainit sa paniniwalang may nakaligtas nga. Ikalawang bahagi, agam at ang misteryo, ang pinal na hatol. Fast forward tayo ng mahigit isang siglo, ginamit ng mga forensic scientist ang makabagong DNA testing para buksan ulit itong cold case. Sa puntong ito, hindi na chismis o emosyon ang masusunod, agham na mismo ang maglalabas ng katotohanan. Isa-isahin natin yung nangyari. Step 1 noong 1994, unang inilabas ang hatol ng DNA para sa mga nagpapanggap. Step 2 noong 2007, boom, natagpuan sa wakas ang ikalawang libingan. At Step 3 noong 2009, dumating na ang pinal at opisyal na kumpirmasyon mula sa mga pagsusuri. At grabe kung paano nito binasag ang ilusyon. Sa tulong ng DNA testing noong 1994, napatunayan na ang sikat na si Anna Anderson, ang babaeng ginugol ang buong buhay niya sa pag-aaking siya si Prinsesa Anastasia, ay isa lamang palang Polish na manggagawa sa pabrika na ang pangalan ay Franziska Shanskowska. Wala siyang kahit anong dugong bughaw. So, heto na ang pinakamahalagang punto. Ang mga na-discover noong 2007 at 2009. Nakahanap sila ng isa pang hiwalay na libingan na may mga labi ng isang batang lalaki at isang batang babae. Nung tines yung DNA nila noong 2009, positively confirmed. Ang mga ito ay walang iba kundi si Alexei at ang kanyang kapatid. Case closed. Nahanap na ang dalawang nawawalang katawan mula pa noong 1991. At ito na ang napakabigat na konklusyon ng kasaysayan na pinatunayan ng aham. Lahat silang 7 ay namatay. Walang nakaligtas, bawat chismis, bawat umaangkin, bawat pag-asa na may nakatakas sa madilim na basement na iyon noong 1918, lahat yun tuluyan ng pinabulaanan. Pero habang iniisip natin ito, hindi ba't nakakapangilabot kung gaano kadali para sa ating maniwala sa isang magandang kasinungalingan kesa harapin ang isang napakalagim na katotohanan. Hanggang sa muli, nagtatapos dito ang ating pagsusuri. Patuloy tayong mag-usisa at patuloy tayong matuto.